Welcome back po sa Agri. Sa Agri, ngayong episode, kikilalanin naman natin ang isang dating IT technician. Ilang years po kayo, sir? Technician? Siguro mga 18 years. Yan. So, 18 years na technician. Ngayon naman ay nabigyan ng panibagong industry or panibagong opportunity. Natutunang mag-propagate ng mga seedlings ng agarwood. Ngayon naman ay kasama na isang partner na ng isang plant nursery, credible plant nursery, dito po sa Ormoc. At siyempre ang Roving Agri-Venture Plant Nursery po ni Vice Gov Roselyn. Kasama po natin ang kanilang community, ang FASI, Philippine Agarwood Solution Incorporated, and siyempre ang kanilang partner din is Agar Prime, at siyempre ang Roving Agri-Venture Plant Nursery. Parang na-hype yung lapnisan kasi nakikita naman sa mainstream media. Yun, marami nang nagporsige na magtanim, tapos nakilala na ako na propagate din. Meron na bang bibili ng seedlings. So tatalakayin po natin kung paano po ang basic ng propagation kung kayo ay mayroong na-identify na mother tree sa inyong bayan, sa inyong bakuran, or sa lupa na inyong namana. Pwede nyo po yan iparegister. Meron pong eligibility, may qualification. Kung pwede po yan ay isa pong parang masasabi nating biyaya ng kalikasan dahil magiging factory yan ng ating mga seedlings sa growing demand ng ating emerging agarwood industry dito sa Pilipinas. Ito talaga yung anak ko na ito talaga ang inspiration ko na sisipagin ko pa sa paglalapnisan, pag-agarwood, dahil yung sa mga pangarap na gusto ko maibigay sa anak ko. So kikilalanin po natin siya, pakinggan nyo ang kanyang pagbabahagi na ang simpleng kaalaman sa kanyang napakaliit, no? Masasabi natin napakaliit para doon sa mga farmers natin na may malalawak na lupain, pero hindi naman po napakaliit, 160 square meters. Yung pong area ko po. Yan, kasama na yung bahay. Kasama yung bahay. Yung kanyang area sa pagtatanim, siguro most likely mga 80 square meters. 80, hinati ko talaga. Ayan, so maliit na po yun, 80 square meters, pero high value naman ang kanyang mga tinuturing. Sabi niya nga, may connection sa interview niya kanina. Connection, nararamdaman niya, nakikita niya kung healthy ba ang kanyang mga babies. Parang babies ko na to. Alam niya na kung kailan magdidilig, alam naman niya kung papaano ito aalagaan. Kilalanin po natin ang isa sa mga magiging credible supplier po ng mga agarwood seedlings dito po sa Visayas, and I'm very happy to introduce sa inyo na meron tayong panibagong kakampi at maiiwas po kayo sa mga scammer. Pakinggan niyo po ang pagbabahagi. Kilalanin natin si Sir Fermin, ang kanyang istorya na napaka-humble. Ngayon naman ay talagang unti-unti nang nagbubuksan ang daan tungo sa pag-unlad at pangarap, katuparan ng kanyang mga pangarap sa kanyang pamilya. Dito po sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Ako pala si Fermin Duguilis Peros, taga Salvacion, Ormoc City, isang member ng PASI, Philippine Agarwood Solution Incorporated. Nandito nga tayo ngayon sa bakuran ko, Salvacion, Ormoc City. Dito po, isa po akong nagtatanim through backyard na lapnisan o Aquilaria. Tapos dito talaga ako nag-umpisa nagtatanim ng Aquilaria. Dito is nag-aaral talaga pagtanim through backyard lang. At saka yung pag-propagate ng lapnisan from seeds. Karamihan is yung mga member din ng PASI. Ito ba, sir, gaano katagal na ito o ilang weeks na itong ganitong nag-i-sprout out ng mga seeds? Ito is kanto na from yung seeds talaga, tapos sinusok ko din para parang lalambot siya yung seeds. Sinusok ko talaga yung seeds. May 4 hours pa niya, 4 hours pagsusok. Then 18 days to ngayon, ganito na siya. Tapos yung kuan hindi talaga sabay-sabay, meron talagang yan kalalabas yung kutilidon. Tapos yung iba may mga dahon na. Yan po ang sa 18 days ganito na siya mostly. Ilang seedlings po ito at ilang percent po ang inyong nabubuhay? Sa dito sa ito is hindi kasi ako nag-expect na yung malaking mabuhay. Hindi kasi yung marami lang, maski at least 50% na magka-sprout siya o tumubo ng ganito, masaya na ako. Importante masaya lang talaga sa ginagawa, makunti man o minsan kasi maganda yung pag-seeds, maraming yung magtutubo, tapos minsan yung seeds hindi mo malaman na, ewan ko kung siguro hindi siya totally na maganda pagka-pollinate, marami ding hindi tutubo. So kailangan ba talaga dapat may net to na ganito? Ano pong purpose na ito?
Ito kasi yung una kasi yung pagpropagate ko, hindi ko nilagyan ng net. Yung nagkaroon ng mga dadayuhin ng insekto, tapos yung uod, atake yung uod. Kinakain nila. Yung dahon lang pag unang dahon. Unang sprout. Gumawa ko ng ganito. Yung paan lang yung maliliit na. Malaki na yung naging improvement ng results. Opo, maganda. Maganda yung pag may net. Ito sir, sa dami nito, sa tingin mo mga ilang piraso to ngayon? Kung kanata, mga itong lang is mga nasa mga 500 to. 500 pieces ang isang ganito. Opo. Tapos ito nasa likod pa, doble. So, total itong dalawang, mga 1,000. Parang gano'n. 1,000. And sa 1,000 na ito, ilang percent yung masasabing magsasucess na pwede nyo maibenta kalaunan? Pag na talaga yung may dahon, sa akin lang sa experience ko ngayon, mabubuhay na po lahat. 1,000. So, Opo, parang 100%. Kaya pag meron ng dahon, mag-sprout out na yung sprout dahon. na po talaga. Sa agarwood industry po kasi, sa ngayon, nag-resign ako sa trabaho, gawa ng kumikita na ako. Then, dahil sa pag-propagate, kasi yung kasama ko is pinupush na ako, tinutulungan din. Tapos maraming nagtiwala sa akin. Yung sa pag-propagate ko is maraming bumibili. Yung kasama ko, gawa ng naniwala sa akin. Tapos maganda naman talaga yung seedlings ko na ibibigay sa kanila. Nga, gusto ko happy din yung nagtatanim. Yung halimbawa, bumili sa akin, ginaguide ko rin sila para di masayang yung binibili. Hindi sila matulad sa akin yung bumili ako dati, namatay kasi kulang ng kalaman. Ang ginagawa ko is tinuturuan ko talaga sila paano pagtanim para di mamamatay yung seedling. Kasi sa isip ko pag magtanim sila din hindi tinuturuan, hindi babalik sa akin na bibili ulit. Kaya gusto ko yung nagiging customer ko is na happy sila na yun ang target ko na babalik yung bumibili sa akin tapos yung tanim nila is tutubo ng maganda tapos magandang result. Yung customer is magiging happy tapos hindi sayang yung pera nila. So, from here, ilang weeks pa siya bago mo ililipat sa planting bag na? Inaantay ko yung 3 or 4 Na dahon. na dahon para pwede na siyang mailagay sa isang polybag, yung ganitong polybag. Ito. Pwede niya ililipat. Lilipat ko na yung 3. Pagdating po sa ganito na pag-propagate, ano yung type of soil na ginagamit nyo dito? Ano yung mixtures nyo? Sa ngayon, ang ginagawa ko nito is yung kukupit. Kokopit? Kukupit po ang ginagawa. Purong kokopit pa? May Opo. halo ba siya? Kukupit lang, purong kukupit. Oh, wow. Tapos, kailangan ba siyang diligan araw-araw? Yung spray-spray lang. Spray-spray yung lang. ma-maintain yung moisture niya. Yung, Hindi naman siya pwedeng yung soak talaga na basang-basa. Bawal din yun. Hindi ko pa nasubukan kasi parang yung sa akin yung parang meron akong connection between sa kanila, parang yung may feelings ka doon sa pag-alaga. Nararamdaman mo. Parang gano'n, no? So, talagang parang anak mo na rin. Oo, gano'n, no? Binabantay-bantayan, sinisilip-silip. Sa tingin nyo, sir, ano yung pinaka dapat kailangan babantayan nyo pag sa pag-propagate na itong ating mga agarwood seeds? Pag ganitong stage yung uod, madaling kuhan, yung uod lang Anong talaga. klaseng uod? Parang higad? Feeling ko yung mga nagiging maliliit na paru-paro, ganon. Kasi para madaling magpakain ng halips, tapos yun, minsan kakainin talaga yung maputol yung kuhan. Pinaka, sanga? Sanga. Wala, napatay na yun pag ganun. Gano'n pa maputol yung sa baba ng kotilidar. So, pag nakasurvive na sila sa ganong stage, lilipat na. Ilipat sa polybag. Yeah, Tapos, so, itong polybag po na ito, ilang months mo sila papalalakihin dito bago pwede nang i-out or ibenta? yung sa akin is paabutin ko ng 12 inches para may chance na mawabuhay talaga sa customer. Tapos kasi minsan kasi yung maliliit, may customer kasi na yung kulang pa sa kalaman, namamatay. Sayang. Pag 12 inches, from here, ilang buwan po yun? Minsan naabot lang ng 5 months, magkaroon na ng 12 inches. Mga 5 months. So, 5 months from ganito, na yung may 4 at 3 dahon. Yung pinaka-stable is mas matanda, mas maganda. Sa akin lang is pwede na yung mga 14 inches o 6 pwede itanin, tapos yung malaki-laki mas maganda rin. Pero minsan kasi yung na-experience ko, pag malaking seedlings na, yung ugat dito sa loob, magpo-curly na siya. Hindi na maganda pag nag-curl na. Mag-curly na. So dapat pagkabili sa'yo, mga ilang days lang dapat i-replant na nila. Tapos yung, halimbawa, ikaw yung customer ko, advice ka na parang i-climatize sa lugar. Ilang days siyang climatize? At least mga 2 weeks. 2 weeks ang climatize. O minsan pag makikita mo yung may bago dahon na lalabas, pwede na siyang i-replant. Replant. Yeah, so hindi pwedeng sumobra ng mga 1 buwan kasi Pwede rin. Pwede rin. At least nandyan na sa isang bago lugar. ba mag-curl yung ugat, ilang
buwan yun? Parang masyadong overage na. Yung mga 8 months, 9 months. Sobrang tagal na. Sobrang tagal Tapos na yan. yung height din niya Masyado na mataas. tapos minsan mahirapan ka sa pagtanim. Mhm. Gawa ng yung Tutumba. tumba. So Kasi lagyan mo ng alalay. Kasi masyadong manipis yung katawan pero tumaas. Tumaas. Oo. Nag-umpisa talaga sa pagpropagate yung using tissue, using cotton, and then yung kukupit, yan ang mga ginagawa ko dati. Hanggang sa ngayon, doon ako sa kukupit gawa ng mas marami ang na-germinate ko pag kukupit ang ginagamit ko. Siguro mga sobra libo na ito yung naibinta ko. Tapos yung, kasi nagsusupport din ako sa mga maliliit, yung gusto talaga magtanim. Kasi doon kasi ako nagsimula, parang tinutulungan ko din sila na aangat din. Kasi naniwala din naman sila na may pera sa lapnisan. Yung pag-propagate yung nahirapan ako, nasa umpisa yung nakailang days na from, lalo na pag through pinapadala sa carrier, mag-order ka sa ibang lugar na malalayo, tapos ma-delay, ilang weeks, yun talagang 100% na hindi nabubuhay. Minsan nabubulok na siya pagdating. Ayan. So, pagkatapos natin galing doon sa pinaka-nursery mo na yun, no? Ano ba tawag doon sa yung may kulambo kanina? Seedbed. Seedbed. Yun. So, from the seedbed, pag meron ng 4 na dahon, tatlo o apat. lilipat mo na dito. Dito. Tapos, etong mga to is ilang weeks na old na to. Kanto mga sobra 1 month. Mag-iisang buwan na. And kitang-kita naman natin, no? Healthy. Ang ganda. And kailangan lang talaga shaded sila. Para control sa init. 2 layer yung shade. Oo, may 2 layer kasi yung net na to is may percentage kasi ang shade net. So, kailangan ng double layers na shades. And then, eto, ilang weeks pa ito dito bago umabot sa 12 inches na taas? Buwan o ilang buwan pa? Dito sila mag-stay. Minsan naabot to ng November, siguro mga 5 months. Mga 5 months pa sila dito mag-stay. Meron ng magiging 12 inches. Tapos ina-arrange ko yung mga sizing para tataas na. Maganda yung bibili. Okay, so itong meron ako dito sa talikod ko. Ito, medyo malaki na to. Oo, malaki na yan. Ito, sobra na ng 12 inches. Mga ilang inches na to? Nasa 24. 24 na to. Doble. 12 inches kasi mga ganito lang, no? Isang roller. So, dalawang ruler na siya. At ito, mas stable na ito. Yan, pag ganyan, pwede na, mas ganyan talaga ang size na mas maganda itanim. Pangbenta na mas maganda. Pero doon sa mga confident na sila sa 12 inches, yung may experience na sa pagtatanim. Para sa mga beginner po ba, ma-advise nyo ba yung 12 inches or sa doble, sa 12, yung 24 ganito, inches? yung 24. Ganito kalaki. Kaya 18 inches. 18 dapat. Inches to 24. So 12 inches pag medyo sanay na sila. Sanay na sila. Okay. Sa ngayon, nag-income ako sa yung seedlings at saka yung seedlings talaga kasi nasa planting stage pa ang Philippines. Tapos maraming parang nakuha sila na ano ba talaga ang totoo bang magiging milyonaryo. Parang na-hype yung lapnisan kasi nakikita naman sa mainstream media dahil sa pinagtrabahoan ko dati na cooperative. Then yun, marami nang nagporsige na magtanim tapos nakilala na ako na nag-propagate din. Meron ibang nang bibili ng seedlings kasi nakilala nila ako na yung quality seedlings ko is maganda at natulungan ko rin sila kung paano matanim ng tama katulad sa pagtatanim ko. Sa ngayon is natustusan yung araw-araw namin na income. Parang tumaas yung income ko kaysa nagtrabaho ako. Tapos marami nang nagtiwala sa akin bumili ng seedlings. Kaya ako nag-focus na lang ako sa pag-propagate sa ngayon. Doon sa bakuran namin kasi parang na-feel ko na nakilala ako sa pag-propagate na maganda ang result ng seedlings ko. Pag go-grow nyo po ng ganito, no, abutin pa ng mga 5 months bago mag 12 inches. Ano po yung special care pa? Dito ba nagpe-fertilizer na kayo? Sa akin is hindi na ako nag-fertilizer gawa ng yung sa soil medium ko is doon na yung organic. Meron na. So yung soil medium nyo, ano composition nun? May halo po yung, halimbawa yung available dito sa akin is yung chicken manure. Yung available lang para mas madali. Tapos yung maganda naman yung topsoil dito, mixture ko. Tapos yung weeding, yung pag-weeding talaga,
Yung may mga damo kasi dito, tatanggalin talaga. So hindi maaalis talaga na may damong tutubo dun galing sa topsoil ninyo. Topsoil. Tsaka dun sa mga pupo ng manok, may mga buto-buto yung kinakain, tumutubo din dito, lumalabas. Pero yung sa chicken manure, dapat maging stable na tumubo na yung mga damo. Dapat talagang process po siya, no? Process po. Ibig sabihin dried, huwag po kayo maglalagay ng raw. Baka maluto yung inyong mga seedlings kasi masyado pong mainit yon. Sa mga talagang plantitos na naintindihan na nila yon. So pag sinabi po chicken manure, yan po ay yung dried na at medyo tumubo na yung mga damo-damo at ibig sabihin ano na sila, pwede na silang i-mix sa inyong topsoil. Pretty much yung pagdidilig naman is ilang beses kayo nagdidilig sa isang linggo o isang araw? Yung pagdidilig na siyempre pag umulan, di tayo magdidilig yung galing ulan siguro parang makita mo yun na medyo sa tuyo. Medyo lumalanta na. Yung lupa na hindi mo antayin na matuyo. Kailangan may moisture talaga siya lagi. So ang pang-spray mo dito yung manipis lang, yung buga-buga lang na pang-spray mo. Pang-spray na yung manipis lang yung buga ng tubig. Hindi yung masyadong malakas. Hindi yung malakas para mabali yung sanga ano. Tapos parang ma-over sobras tubig. Yan pala yung dati kong trabaho as a computer technician. First is doon sa Ormoc-Neat as a computer technician, mga mahigit 5 years. Then, na-hire din ako, kinuha ko ng isang cooperative sa Ormoc. Tapos 13 years akong nagtatrabaho doon. Tapos hanggang sa pumasok ako dito sa Lapnisan. Habang nagtatrabaho, nabalitaan ko about Lapnisan, doon nag-umpisa. Nung nakita ko sa internet at saka yung balita sa TV, nung nanood ako ng balita, tapos yun, na expensive na kahoy. Kaya nag-research ako doon. First talaga is may kakilala kong parister, then nagtatanong ko sa kanila, tapos ano talaga yung Lapnisan. Bumili agad ako ng seedling para pagtanim, tapos namatay, nag-failed, and then yun, nag-ask ulit hanggang sa nag-explore. At nasubukan ko na rin yung mag-order, tapos palpak, tapos yung nag-order ng seeds, hindi nag-germinate, hanggang inaral ko na talaga ng inaral, tapos nagtatanong talaga ako, tapos nakikinig sa mga may nauna pa na yung mga experience nila, hanggang nag-practice hanggang natuto na. First talaga is takot yung misis ko na wala na akong every 15 days, wala nang masahod. Tapos sabi ko lang, tiwala lang kasi parang pira tong agarwood eh. Tapos kuhaan ko na balansi na parang darating na taga. Basta create ka lang ng honest sa customer mo. Tapos turuan mo sila na yung maalagaan yung tanim. At saka naisip ko nga, pag maturuan mo ng maganda, babalik yan sa iyo. Yung area ng tinitirahan ko is 160 square meter. Sariling pundar po. Sa akin na talaga yung kasi nag-iipon din talaga ako para yung income ko dati, hinahati ko talaga yung. Kasi mahilig talaga sa pagtanim, hinahati ko talaga yung property, yung is yung sa pagtaniman ng iba-ibang tanim. Sa Lapnisan, kasi sumubok na kasi ako ng ibang tanim, tapos yung sumubok ako sa Lapnisan, una is hindi ko nag-surrender yung pagtatanim ko hanggang natuto talaga ako. Tapos may mga naniwala sa akin na about Lapnisan. Doon nung nagbinta ako sa kasama ko, may naniwaan din hanggang unti-unting nakilala ko yung grupo namin sa Ormoc, hanggang sa naipakita ko yung pagtatanim ko na maganda siya, tapos magandang resulta. Yun, nagkaroon ng maraming bumibili. Kasi backyard talaga ako, kunti lang yung capacity ng bakuran ko, pero kaya naman mag-supply. Pero pag marami na, ay hindi na magkasya sa bakuran ko. Yung nagpropagate lang ko yung kasya sa bakuran ko. Tapos yung maalagaan ko. Tapos yung demand naman sa agarwood, katulad dito sa Ormoc, parang kunti pa lang ang nagtatanim, gawa na hindi sila masyadong naniwala. Tapos sa ibang lugar naman, may dumadayo na kasi sa akin na yung taga ibang lugar siya, tapos naghahanap ng legit na supply. Kaya yun, parang naka-excited na continuous lang yung pag-propagate. Bali, isa po ako ang nagpa-propagate ng Lapnisan. Under po ako ng isa sa Robing, yung may nursery na may yung may accredited na po ng DNR. Kasi pag backyard talaga, pag hindi ka mag-tie up ng may mga license na, mahirapan ka magbinta gawa sa license. Buti na lang tumulong sa Robing Agri-Ventures din sa akin na tie up na lang po. Sila din ay naniwala sa aking kakayahan na sa pag-alaga ng Lapnisan, at sinishare ko naman yung kaalaman ko sa kanila.
At doon, nagiging success naman yung pagtatanim nila sa Roving Agriventures from seedlings hanggang ngayon. About agar-wood industry sa ngayon, parang nakita ko yan na lalago pa talaga ang agar-wood industry sa Pilipinas. Tapos marami pang customer na pumunta sa akin, tapos dahil sa PASI, nakikilala ko. Yun, parang marami talaga sa miyembro ng PASI nga naniniwala, at saka yun, patuloy ko lang yung honest sa customer. Sa ngayon, kung ako, parang niwala talaga ako dahil sa grupo ng PASI. Yung mga kasama ko dito sa Ormoc, tumutulong din sila. Tapos yung sa PASI, parang nagtulungan kami yung mga positive ways na aangat ang buhay. Ayan, so pahabol po, may mga ibang tanim pa dito. Sir, anong seedlings po itong nandito sa likod natin? White lawaan. Yan, white lawaan naman. So merong red, ngayon dito white. White lawaan. Anong difference nila bukod sa kulay? Yung white lawaan is madaling lumaki yung white lawaan. Compared sa red? Tapos yung white lawaan, madali ka makapag-produce kaysa red. Yan, so nasa magkano naman sir itong isang seedlings na ganito kalaki na? Pinipita ko to na mga 100 pag malaki na. 100 pesos. 100 pesos. Yan, so sa gusto pong magdagdag po ng inyong mga seedlings or magdagdag ng mga native trees, ito po ay native tree po, no, ang white lawaan. Meron po tayong supplier dito ng seedlings, plant nursery dito po sa Ormoc. At yan, message na lang po kayo sa nasa description nating contact details. Kung gusto nyo pong pumick up dito, ilan pong puno ang meron kayo dito mga seedlings? Sa ngayon is meron ako mga 200 plus na white lawaan. 200 yan, pieces. Yan, marami-rami na rin ito. Karagdagan para sa inyong collection, sa inyong farm. High value rin po ito na timberwood. Opo, parang demand din ang lawaan. Ayun po, no? So mga extra tips po para sa ating mga kababayan na gustong sumubok, at kung kayo ay may mother tree na sa inyo at nakakuha na kayo ng permit, ay pwede na po kayo mag-propagate at kayo ang maging credible supplier po ng ating mga growing demand sa buong Pilipinas. And itong ating mga seedlings na ito sir is most likely ba hanggang saan umaabot yung mga buyer mo? Buong Visayas po ba o may Mindanao din, may Luzon? Hanggang saan umaabot ang mga seedlings ninyo? Sa ngayon is Cebu. Mas piniprefer ko talaga na dito pa sa Leyte kasi marami pa, kasi parang demand pa talaga ang dito. Hindi na kailangan lumayo. Sila na yung pumipick up dito sa inyo sa bahay or doon sa roving like roving sa plant nursery ni Vice Gov sila pumunta rin. Opo. Yung iba dito na rin pumipick up. Tapos yung sanayan ko na yung i-visit ko talaga yung lugar, yung alagaan ko talaga yung customer. Binabantayan niya rin. Ayan. So, yan po, no? So, sa mga taga dito po sa Leyte, nandito lang po sa, anong bayan niyo po ulit, sir? Ormoc City. Tapos nandito ako sa Salvacion. Yan. So, nandito lang daw po sa Salvacion ang possible na credible supplier ninyo. At huwag na kayong lumayo pa at dalhin nyo na lang inyong pick up or jeep panghakot. Sa lahat ng manood dito, pagtanim din kayo at para ma-guide ko kayo, pag baguhan kayo, willing naman ako ma-guide para hindi masayang yung binibili na seedlings nyo. Within Leyte, nandito lang ako sa Ormoc City. Pwede kayong bumisita dito para magkaroon din ng idea. Sir, may gusto ko bang batiin? Kamag-anak sa Manila, sa Visayas, sa Mindanao? Binipati ko yung mga kamag-anak ko dyan, mga Dugilis at saka Peros family sa Manila. At saka yung sa Mindanao rin, meron din ako mga kamag-anak dyan. Saan sa Mindanao? Sa Jinsan. Jinsan. Yung sa Katanggawan. Yung mga kamag-anak ko rin, nagtatanim din sila ng ganito, yung lapisan. May plant nursery din sila. Kuha na, yung wala silang nursery. Farming na, pang farming. Ayan, so napakaganda po ng kanyang istorya. Nawa po ay na-inspire po kayo. Sir Fermin, agree ba kayo sa agri? Agri sa agri. Approve. Don't forget to like and subscribe.